Amen. Tuloy nga po na ang ating po Panginoon ay karapat dapat po sa buhay. Amen. Masaya po ba tayo? Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. On behalf po our senior pastor, Larry Marley Manuel, ating po mga resident pastor, Pastor Grace, Pastor Gary, Pastor Rolo. Patuloy po nila na pinapahatid ang kanila po pangangamusta po sa ating lahat. Amen? Ang kanila po mga panalangin. Ito to, wala po sila ngayon dito. At praise God po, at ako po ay it's actually honor and privilege po na pagkatayo po sa inyong harap upang i-share po yung pag-aaralan po natin ngayon ang salita ng Diyos. At ako po ay nagpapasalamat siyempre unang-una po sa tiwala nila, sa tiwala po ng Diyos at sa tiwala po dito lahat na nakakatayo po ako dito sa inyong harapan. Kaya ngayong umaga po, sama-sama po tayong mag-aaral ng ating lesson po ngayon. At bago po tayo dumako doon, nais ko lamang pong i-welcome si Jessica Itano. Welcome po sa ating gawain. At ganoon din po ni Gary Tumilti. Pwede po ba tumayo kayo at welcome po natin sila. Hindi po ang si Jessica na nandito po ngayon. At alam ko po na plano po ng Diyos na magkasama-sama po tayo. Amen po. Ngayon pong umaga ay napakahalaga po ng ating pong pag-aaralan. Amen. Dahil dito po nakikita yung pong pagiging malapit po natin sa isang tao, sa isang kaibigan, sa isang kapaligiran, kung saan po tayo naitalaga po ng Panginoon. Amen po. Yeah. Ang ating pong lesson ngayon ay nakikita niyo naman po, di po ba? Closeness matters. At makikita po ang ating pong main verse sa Proverbs 13:20. Pwede po masahin po natin? Purihin po ang salita ng Diyos at tayo po manalangin po panandali. Ama namin Diyos, napakapangyarihan po sa lahat. Paghiling po namin na sa umagang ito sa pamagitan po ng iyong salita ay mas lalo po kami matuto na maging wise, mas matuto po kami na ang kalooban mo po Panginoon na magawa po namin sa araw-araw na bubuhay, lalo na po ngayon sa aming pong pag-aaral na patuloy po na tumimo po ang salitang ito sa aming pong mga puso. In Jesus' name, Amen. Yeah. Bago po tayo magsimula, let me introduce po myself. Alam mo po may mga bisita po tayo. I'm brother Ilar po at isa po ako sa mga leaders ng Great Awakening Church at gaya nga po nasabi ko kanina, every time po na wala po yung mga pastor po natin dito ay isa po ako doon po sa napagkakatiwalaan at naatasan po na mag-share po ng salita ng Diyos sa ating pong lahat. Amen. Kaya biruin din po habang nag-aaral po tayo. Amen. Alam ko po na iba po yung pagtuturo po ni Pastor sa atin. At gaya nga po ng pag-aaralan po natin ngayon, yung pong konti na kaalaman niya ay naipasa niya po sa akin. Kaya po ako nakakatayo dito sa harapan ninyo ngayon. Amen? Yan. Yung sabi po dyan, walk with the wise at ikaw wise, for a companion of fools sa verse 1. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Yan. Kaya sabihin mo muna sa katabi mo, kapatid, mahalaga kung sino yung malapit sa'yo. Amen?
sino yung madalas nating kasama. Ngayon po, naniniwala po ko kayo doon sa kasabihan, di po ba isa yung mga magulang po natin. Sama ka lang sama, sa kaibigan mo na yan, mamaya magkapalit na kayo ng mukha. Yung mga ginaan, may mga ganun na kasabihan, sinasabi po ng ating po mga magulang ng araw. Napakasimple po yung sinasabi po ng ito po pag-aaralan po natin ngayon na kung saan po kailangan tayo po ng mga tao, mananampalataya man po tayo, believers man po tayo, unbelievers. Kailangan maging wise po tayo sa mga nakakasama natin, sa lugar po na pinupuntahan natin, at sa mga bagay po na ginagawa natin sa ating buhay. Amen? Kaya, siyempre napakalinaw po yung sinasabi po ng Proverbs 13:20 na siyempre po pag ang kasama po natin ay wise, siyempre magiging wise ka rin. Totoo po ba yun? Siyempre pag ang kasama mo ay foolish, siyempre ang kahantungan nun, kapahamakan. Ang kahantungan nun, kabiguan. At siyempre pag bigo ka, masasaktan ka, iiyak ka. Amen po? Yan. Kaya, siyempre po, hindi lamang po ito yung sa pagiging magkaibigan. Siyempre, ito po nakasalanan po dito yung influence. Yung pong direksyon. Ang direksyon po ng buhay natin. Minsan po, influensya po ng iba na influensya po, pati po yung direksyon ng buhay natin. Amen? Ibig nadidiretso tayo dahil sa influensya po ng iba, nakakanan tayo o nakakaliwa. Ngayon po, minsan nga hindi na tayo makakadiretso. Minsan na-steady na lang tayo doon dahil sa influensya ng iba. Ngayon po ba? Ayan. At siyempre po, pag tandaan po natin, pag ang direction po natin, ay hindi natin matutumbok ng tama, siyempre ang destiny natin, hindi natin marami. Amen? Ayan. Dahil sabi po dyan, because the people closest to you often shape the person you are belong. Amen? You are becoming. Amen? Kaya siyempre, kaya po yung nakalagay dyan, yung influence po, hindi lang po yung COVID ang nakakahawa. Amen? Hindi lang po yung sipot sa kaubong nakakahawa. Pati po yung influence nakakahawa po yan. Tingnan po natin yung 1 kilong kamatis na magandang maganda, mapulang-mapula. Pag hinaluan mo po yan ng 1 kamatis na bulok, mapupulog na po lahat dyan. Amen? Kaya mag-ingat po tayo doon po sa mga tao na sinasamahan po natin. Maging wise po tayo. Amen? Kaya ngayon sa buhay dyan, bakit po gusto ng Diyos na maging wise tayo? Unang-una po siyempre sa pananalita nila. Amen? Pag nakakasama po natin, ang pananalita nila ay puro mercy, puro masasama. Amen? Minsan nahahawa ka. Kasi yun na yung pumapasok sa isip mo. Hindi lang yun, siyempre yung mindset nila. Amen? Yung mindset nila na bahala na bukas. Ikaw mahahawa ka na rin doon. Amen? Hindi lang yun. Siyempre pati yung mga habits nila, yung values, hindi yung priorities. Amen? Kung ano yung nakikita mo sa kanila na priorities nila, nagiging priorities mo na rin. Amen? Nainiwala mo ba tayo doon? Amen. Yan, sabi ni Sister Beth sa akin kanina, buhay may bawang to. Wala akong bawang ngayon, naubos na ni Pastor. Yan, naubos na ni Pastor yung bawang. Amen po. Yan. Kaya sabi nga po dyan sa 1 Corinthians 15:33, di ba ba? Pinapalalahanan po tayo, do not be misled. Bad company corrupts good character. Nainiwala po ba kayo doon? Maging maingat po tayo. Huwag po tayo sige na sige. Huwag po natin gayahin yung mga sige-sige nga. Na kung ano yung naisip nila, yun na yung gagawin nila. Bahala na yung bukas. Hindi nila iintindihin yung bukas. Amen po. Kaya maging maingat po tayo. Tandaan po natin yung mga pinag-aaralan po natin ng mga salita ng Diyos dahil ito po ay magiging malaking tulong po sa buhay natin. Amen? Kaya napakalinaw po dyan. Bad company might corrupt
bad company corrupts. Amen? Maaari pong ma-adapt natin kung ano yung ginagawa nila o in reverse po tayo naman yung makuha nila. Amen? Garantisado po yan. Ang epekto po sino po yung nakakalam sa BI? Alam niyo po yung meaning ng BI? Bad influence. Nakakanda ko nung araw, yung nanay ko, sama ka ng sama sa mga kaibigan mo na yan. Puro yan BI. Yung pala bad influence pa rin. Kasi po ako, lumaki din po ako sa environment na ang mga kaibigan ko po ay siyempre may mga bisyo na hindi po maiwasan. Dahil siyempre ikaw binata ka, gusto mong maging popular, gusto mong maging sikat, minsan nahahawa po tayo sa ganun. Kaya napakalaga po sa atin, lalo na po tayo mga kapatid na nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Alam na po natin yung katotohanan. Ingatan po natin yung una-una po yung mga sarili natin. Titignan po natin yung mga bagay na makakapagpababa po ng standards natin. Amen po? Kaya sabi nga natin, pag lagi kang kasama ng tamad, siya magiging tamad ka. Amen? Yung may mga kasama kang alam na ilan na lang ng inat ng gano'n. Gano'n lang na gano'n. Di ba ikaw din napapailan ka rin? Amen? Pag ang kasama mo, reklamador. Magiging reklamador ka na rin. Amen po? Iba po yung nagre-reklamo, doon po sa reklamador. Amen po yung nagre-reklamo, tinitignan po nila kung ano po yung magiging solusyon doon po sa nire-reklamo nila. Pero yung reklamador po, iba po yun. Nakikita nila yung solusyon, pero ang gusto nilang sabihin sa'yo, yung mali, doon sa nakikita nila. Amen? Hindi lang yun, siyempre, pagka puro lang sa kalunguhan, siyempre malalamig kasi spiritual mo. Amen? Unti-unti na mapapalitan ng makabundong bagay yung hungerness mo sa Panginoon. Amen? Hindi lang yan. Pagka siyempre, pag puro compromise, ang nakakasama mo, magiging normal na rin sa'yo ang kasalanan. Amen? Maski may conviction na sa'yo, hindi mo na yung papansinin. Amen? Kasi may siyempre, may mga tao po kasi na siyempre pag nakakasama natin sila, kaya akala natin dahil gusto natin silang pagbigyan, gusto natin silang i-please. Akala mo natin nakakawin po sa atin. Pero po ang maganda po doon, ang pagkakasama po natin ay prayer for people. Siyempre, mas lalong lalakas sa iyo pananampalataya. Amen? Mas magiging malapit ka sa presensya ng Panginoon. Amen po, ang kasama mo yung mga disciplined people, yung mga hindi tumatawid pag red light. Parang marami yata sa Great Awakening Church na. Amen? Pero pagkasama mo pastor, di ba hindi ka tatawid ng red light? Amen? Pero, tandaan po natin, kasama po natin si pastor o hindi, pag red light, wag po tayo tatawid. Yeah. Maliban na lang po kung nasira yung stoplight, hindi po tayo tuloy doon. Siyempre siyempre yung po mga tao na very hungry, yung hungerness po nila sa God, talagang to the maximum level na. Amen? Ano pa siyempre yung walking in wisdom. Pag sila po yung mga kasama natin, siyempre unti-unti po tayo mag-grow. Unti-unti po lalago po yung spiritual na buhay po natin. Amen? Hallelujah. Yan. Kaya, pero tandaan nyo po, no? Minsan, may mga pansinin nyo po yung sarili natin. Minsan po napapansin po natin dati, pag lagi tayo nakakasama doon sa mga tao na na-influence sa atin, lalo po sa mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Basta nyo po, tingnan nyo po,
Dati, komportable ka lang sa grid, uncomfortable ka sa grid jokes, di ba? Pero, mapapansin mo na lang, natatawa ka na rin. Na-enjoy mo na yung joke nila. Dati, pag absent ka sa church, nakukumping ka, di ba? Nalulungkot ka. Pero, ngayon, bali, bukas na lang, sa susunod, Sunday na lang, maintindihan naman ni ganyan, maintindihan naman ni pastor yan. Amen? Ano pa? Dati passion ka mag-pray. Pero nawawalan ka ng gana. Bakit po nagkagano? Kasi, hindi po yung biglaan. Siyempre, dahil po na sa paghubog ng paligid po na pinupuntahan natin. Amen? Sa mga tao po na sinasamahan po natin. Dahil sabi niya, because closeness shapes identity. Amen po? Kaya mag-ingat po tayo sa pagiging close po natin sa isang tao. Kung ito po ay godly people, wala akong problema. Amen po? Ano pa? Yan. Kaya, tignan po natin, pag-isipan po natin maigi, pag-aralan po natin maigi kung ano po yung mga ginagawa po natin lalo na sa mga nakakasalamuha po natin tao. Amen? Matuto po tayo na mapag-aralan po yung pagkakaiba po ng laking people at yung pagsunod po natin sa kanila. Kaya sabi niya, there's a difference between loving people and following them. Tingnan po natin ang Panginoong Jesucristo, di po ba? Mahal niya ang mga makasalanan. Pero hindi siya naging makasalanan, hindi siya nagkasala. Dahil bakit? Anong ginawa niya? Inunawa niya sila, pinatawad niya sila, minahal niya sila. Amen? Binago niya sila. So, lagi naman po natin naririnig ang sinasabi po ng mahal natin, Pastor Grace. Pwede kang makisama, pero huwag kang makisama. Amen? Pwede po tayo makisama sa kanila, pero huwag tayong makisama. Kung sa tingin niyo po sa sarili niyo, ay kaya na po silang harapin na hindi kayo maagay, mabalik doon sa kadiliman, wala pong problema doon. Pero kung sa tingin niyo po, hindi niyo po sila kayang pakisamahan, na sa tingin niyo po ay pag bumalik kayo sa kanila, babalik kayo doon sa dati yung dati niyong buhay, ay huwag po muna. Maghanap po tayo ng mga tao na makakatulong po sa atin. Amen? Siyempre po, unang-una po dyan, siyempre yung mga kapatiran. Amen? Kaya lagi nga po tayo pinapalalaan, gano'n po nung nasa Romans 12, di po ba? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, gano'n din po yung gagawin natin. Amen? Hindi po tayo makikiayon sa kanila. Bagkus po, maging isa tayo sa instrumento na mabago sila. Amen? Ano pong gagawin natin? Siyempre, kilalapit po natin sila sa Panginoon. Hindi man po natin kaya sa sarili natin kakayanan. Amen? Pero andyan po yung mga leaders, andyan po yung simbahan po natin, andyan po yung mga pastor natin. Amen? Dahil hindi po tayo tinawag dito sa mundo ito para gawin, sumabay sa gawain ng mundo, kundi tayo po yung maging gawin ng mundo. Amen? Lalo na po ngayon sa nangyayari sa panahon po natin ngayon. Tingnan na po natin sa atin, sa Pilipinas, di po ba napakagulo? Amen? Yung nangyayari po sa atin sa Pilipinas, kaliwat kanan. Dahil may mga pinapanigan sila. May pinapanigan silang kontrapartido, kaya nagkakaroon po ng gano'n. Amen po? Dahil hindi na po nila kasi nakikita yun. Hindi po nila nakikita yung imbes na sila po ang bumabay. Ay naging yung pong ibang mga nakakalungkot po isipin kasi yung pong mga ibang makayos, imbes na sila bumabay, sila pa yung nagiging sursol doon po sa nangyayari. Amen sa ating pong bansa. Kaya tayo po na mga believers, lalo-lalo na po siyempre, ang Catholic Church po, hindi po tayo tinawag, hindi po tayo pinili ng Panginoon para lang magmasid. Hindi
ng Panginoon para lang makinig, kundi pinili tayong lahat para maging spiritual impact. Amen? Sa paanong paraan, gawin natin sila. Amen? Dala natin sila sa Panginoon. Amen? Hindi man natin kaya sa sarili nga natin kakayanan, pero lagi naman andyan ng Banal na Espiritu na kasama natin. Amen? Yan. Yan. Kaya napakalaga po, no? Sabi dyan, importance of balance. Gano'n po ba kahalaga yung balanse po, yung buhay natin. Amen? Ibig sabihin nito, nalalayo natin lahat ng unbelievers. Hindi po gano'n. Hindi po natin sila lalayuan. Dahil pag nilayuan po natin sila, hindi na po sila makakaalis doon. So, ang ibig po sabihin, siyempre, mamahalin natin sila. Paglilingkuran natin sila. Patuloy natin silang abutin. Maski ilang beses ka i-reject. Abutin mo ng abutin. Maski ilang beses kang tanggihan, sige pa rin. At patuloy po yung pananalangin natin para sa kanila. Actually po, pinakilala po ako isang lalaki din na ini-invite ko at nung last week, sabi niya pupunta kay Lord Oo. Sa mga ito, hindi siya nakapunta. So ngayon na naman, in-invite ko na naman siya. At ang reason naman niya ngayon, meron siyang inaayos sa sarili niya. So, maging ganun po yung mga nararanasan po natin. Huwag po kayong susuko. Hindi po nangahulugan na pag sinabi niya yung ganun, titigil lang tayo, huwag po tayo titigil. Gawin po natin kung ano po yung parte natin dito sa mundo ito bilang mga tagasunod po ni Kristo. Amen? Yan. At siyempre po, meron din pagkakaiba yung ministering to people and being influenced by people. Amen? Ang ministering to people po, siyempre, tayo po yung gumagawa ng paraan para may ahon sila doon sa kinalalagyan nila. Amen? Mailagay sila sa kaliwanagan. Amen? Tayo po yung gagamitin ng Diyos para mabago yung kanilang buhay. Maibalik nila yung kanilang sarili sa Panginoon. Amen po ba? Iba din po yung influence by people. Iba po kasi yung na-influence tayo. Imbis na tayo po yung kumikilos, tayo yung nakakahatak sa kanila, tayo yung magdadala sa kanila sa Panginoon. Pero ang nagagawa natin, tayo pa yung hinahatak nila palayo sa Panginoon. Amen? So maging wise po tayo doon. Amen? Kaya, sabi nga dyan, may mga friendship na okay lang, casual. Yung invite ko siya, may pupunta kayo, magkasama kayo, okay lang. Pero, syempre tandaan natin, hindi lahat ng tao qualified na maging inner circle mo. Pag sa tingin mo yung tao na yan, makakapagbababa ng spiritual na buhay mo. Kung sa tingin mo yung tao na yan, mawawala yung prayer life mo. Mawawalan ka ng time sa devotion mo. Amen? Mawawalan ka ng tawag dito, ng desire na mas lalo mapalapit sa Panginoon. Pag-isip po tayo. Amen po. Kaya nga po, mayroon laging wisdom na nagmumula sa Panginoon para makita po natin yung mga ganyan. Not everyone should have deep influence in your life. Amen? Isa lang po dapat ang nag-influence sa buhay natin. Yun po yung Panginoon Diyos. Amen po? Yeah. Siyempre, pwede po mawawala yung mga ganitong mga nakakasalamuhan natin po sa ating mga buhay. Amen? Hindi po natin sila ginajudge, hindi po natin sila gustong layuan. Pero ang nais po ng Diyos, ang nais po ng lesson natin ngayon, siyempre po maiisip po natin na dapat
yung mga kasama po natin sa buhay, lalo na yung malapit sa atin, siyempre po yung mga tao na mas lalong may ilibig po yung Espiritu ulit natin. Amen po yung relasyon po natin sa Diyos. Kaya kapag kasama mo, malalapit kay Lord, siyempre, mas makapalapit ka sa Panginoon. Pero pag ang kasama mo ay yung mga tao na gagawa ng paraan para maibaba ka, siyempre, bababa yung standards. Yung po ba? Yan. After hanging out with them, siyempre, nawawala na yung kapayapaan. Kasi may mga naisip-sip kasi sa iyo. Amen? May mga kapatid. Huwag ka na pupunta doon, sumama ka sa akin, punta tayo. Mag-disco tayo. Siyempre, ikaw naman curious ka, di ba? Bakit meron doon? Magandang hawak ko ang dito. Andun yung, di ba? Mawawala na yung peace mo. Amen? Pati yung conviction mo mawawala. Kasi hindi mo na pakikinggan yung boses ng Espiritu eh. Ang pakikinggan mo na lang, siyempre yung boses ng kaibigan mo na yan, nung kakilala mo na yan, nag-invite sa'yo. Amen? Tapos mamaya, text ka. Titext ka niya. Oh friend, ano friend? Beshi. Ano ka? Akala ko, magkikita tayo. Amen? Akala ko pa sasama ka sa akin. Kaya magugulo. Amen? Mawawala yung conviction mo, at yung disiplina mo, mawawala. Amen po? Lalamunin po, kurang po ng mga ganong bagay. Mga ganong makasalap po natin sa buhay. Yan. Yan. Sabi po dyan sa number 3, wise people don't you grow. Bakit po? Isama na lang po yung sarili ko. Amen? Nung nasa Madrid po ako, walang po ang iluwa kapatira ng buhay ko. Ako po ay inip na inip sa teaching. Para sa totoo lang po, hindi ako marunong magbasa ng Bible. Amen po. Pero nung napunta po ako dito sa London, nagbago po yung buhay ko. At ang unang-una ko po, na hiniling sa Panginoon, Lord, magpadala ka ng isang tao na magpapalago sa akin upang magamit mo yung buhay ko. Hindi mo nagtagal, within 6 months, dumating po si Pastor Gary sa buhay ko. Amen po. Hindi ko lang po naibalik yung pagigitara kasi gusto ko po kumanta. Gusto ko lang po praise and worship. Pero sabi ni Pastor Gary sa akin, nila iba yung pagigitara. Hindi, akala ko po ang gandun lang sa pagigitara lang, pagkanta. Hanggang sa ngayon po, tinuturoan niya po ang upang piano. So, nakikita, nakukuha niyo po yung ibig pong sabihin. Now, when you're walking with the wise, magiging wise ka rin. Gaya ko po ako, hindi naman po ako marunong sa pagharap ng ganito. Utal-utal nga po ako eh. Paulit-ulit yung sinasabi ko. Amen? Pero gumawa po ang Diyos, lalo na kung i-design po natin. Gumawa po ang Diyos ng kaparaanan, nagpadala ng instrumento para makatayo po ako dito sa harapan ninyo ngayon. Amen? Kaya, yun po yung laging panalangin po natin. Amen? Hindi lang po tayo tinuturuan ng Proverbs 30:20 para lumakad. Pero siyempre, kailangan mag-discern din po tayo na kailangan makasama natin, panalangin natin sa Diyos na dapat ang makasama natin araw-araw sa ating buhay. Yung mga wise people, mga godly people. Amen? Hindi po sinabi yan, admire natin yung wise. Yes, ako po, may high respect for Pastor Gary. Pero hindi ko po siya admire. Malaki po siya tulong sa buhay ko. Dahil nagagamit po ako ng Panginoon, nakakatayo po ako sa harapan ninyo, nakakaawit po ako sa Panginoon. Pero hindi ko po siya i-admire. Ang ginagawa ko po, patuloy po yung paglakad ko kasama niya. Anino nga po ako ni Pastor Gary. Amen? Pag lumakad si Pastor Gary, nalakad din ako. Pag kumain siya, kakain din ako.
Kaya pag nakita yung nandito po sa London si Pastor Gary, tumataba siya. Kasi hindi namin may iwasan hindi kumain dalawa. Amen? Gusto ko lang pong ikwento sa inyo, i-share sa inyo kung ano po yung nangyari sa buhay ko nung nag-decide po ako na lumakad kasama ko guys. Amen? Spend time with them. Observe. Amen? Huwag naman pong sama tayo ng sama, syempre. Kaya nga po tayo may wisdom, di ba? Pag sa tingin po natin, halimbawa, pag may mentor po sa atin, kung sa tingin nyo po, lalago tayo. Sa tingin nyo po, mas lalo tayo makapalapit sa Panginoon. Kung sa tingin po ninyo ay mas lalo po yung gagamitin ng Panginoon through Him. Go na lang po ng go. Amen? Huwag lang po natin i-analyze yun. Amen po? At syempre, magtanong po tayo. Alam niyo po ba na mas nagiging wise ang tao pag palatanong? Amen po? Dahil sa pagtatanong mo, mas marami kang nalalaman. Ako po matanong po ako kay Pastor Gary. Paulit-ulit. Huwag niyo pong isipin na nagugulitan po yung leader niyo o yung mentor niyo sa inyong pagtatanong. Mas maganda po yun dahil mas ipapaliwanag din po nila sa atin kung ano po yung dapat natin gawin. And learn from them. Amen? Siyempre po, kung ano po yung nakikita nila. Yung mga leaders po natin, mga pastor natin. Patuto po tayo sa kanila. Amen po. Kaya pag sinabi ng pastor, kung katatawid pag red light, kung katatawid. Sabi nakaka-relate dito pag red light eh. Amen. Yeah. Kaya lagi ko sinasabi ni Ruma sa Proverbs din, iron sharpen iron. One person sharpens another. So ganun din po tayo. Amen. Palakasan po tayo sa isa't isa. Magpagalingan tayo sa isa't isa. Amen po. Real godly relationship sharpen you. Pag tayo po, kaya ang relasyon po natin, lalo na sa mga lingkod po ng Panginoon, mas lalo po tayong katalino. Lalo-lalo na po ang relasyon po natin ng Panginoon. Amen? Dahil siyempre po yung wisdom na nagagaling sa Kanya, wala pong kapantayan. Amen po? Pero siyempre, pag gusto mo talaga lumago sa relasyon mo spiritually, siyempre tanggapin po natin yung correction. Hindi po lahat yan ganong process, hindi lahat yan comfort. Amen? Kung gusto mong mag-grow, kailangan be with heart ka. Amen? Kailangan mapagpakumbaba ka. Amen? Pag may tinuturo si pastor sa'yo, tingin mo, mas alam mo pa, wala mo yan. Hindi ka matututo. Amen po? Kaya pang pag-grow ng ng believers, yung magpakumbaba. Lalo na sa kanilang mga mentors. Amen? Yan. Kaya sabi niya, kung gusto mo lang lumago spiritually, siyempre, kumanap ka ng mentor mo. At alam ko po na sa Great Awakening Church, yung pong nandyan, nandito po lahat. Amen? Amen. Yan. May mentor tayo. Meron po tayong discipleship. Amen? Meron po tayong, siyempre, tinuturuan nila tayo. Minsan tinatanong tayo, o kung may mga question kayo. Amen? Magtanong na kayo. Pero minsan di tayo nagtatanong, di ba? Kasi obedient tayo. Amen? Yan. Siyempre, lalo na dito po sa atin, yun po yung isa na yan, yung pang-apat na yan, yung puro sarili mong opinion, yun po yung tinatanggal nila talaga sa atin. Amen? Dito po sa Great Awakening Church, meron po lahat dyan. Di mo ba as a whole? Wala pong isang opinion lang. Amen po? At meron din tayong process. Kaya ano pag dapat mong gawin? Lapitan mo na sila. Idala mo na sila sa church. Dahil dito sa church,
mas lalo silang papalapit sa Panginoon. Lalo silang lalago sa kanilang spiritual na buhay. Amen? Yan ano po. Number 4. Malapit na po tayo matapos. Bless po ba kayo? Di po ba kayo nato? Wala kasi yung kwento ngayon eh. Dahil naubos ni Pastor Gary nung nakaraan eh. Yeah, pero meron naman isang kwento. Pero bago yun, inom muna ako ng tubig. Excuse me po. Yan. Meron po ako isang kwento. Para lang po hindi kayo makatulog. May kwento po na isang lalaki. Nagpunta siya ng simbahan. Sabi ng lalaki, Father, handa na po ako mag-umpisa. So, sabi ng pare, Iho, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Opo, Father. Sigurado na po. Kung sigurado ka na, Iho, handa mo na bang bitawan sa tanas? Sabi ng lalaki, lumingon siya sa likod niya. Father, hindi po maaari. Bakit? Sabi ng Father. Bakit naman? Kasi po, Father, may dalawa po kami na. Nagawa niyo? Huwag kayo lilingon, mga lalaki, huwag kayo lilingon sa likod ha. Sa tagiliran lang kayo lilingon. Pinapatawag ko lang kayo kasi kwento lang yun. Pinapatawag ko lang po kasi kaya alam mo na marami na. Ito po kasi yung yung oras ng pagkikipagtalo eh. Ito yung nagtatalo kaisipan mo na matutulog na ba ako o magiginig pa ako. Andito yung yung oras ng digmaan. Digmaan na gusto mo na bumimlay o gusto mo pang makinig. Amen? Yeah. Ito po yung pinakamahirap. Ate kakit, hindi po ba si Sir ng Tagalog? Maski pa ba ako? Okay. Kaya lang po sa kanya. Straight. I'm sure because I'm not really good in speaking English, so alam ko lang dalawang dialect eh. Tagalog lang at saka Ilocano. Kaya pasensya na po dun sa mga hindi po gano'ng naiintindihan yung Tagalog kasi hindi po ako talaga marunong mag-English. Albert. God is good. Albert. Yeah. Number 4. Yeah. Balikan po tayo sa ating pong lesson. Yeah. Sabi niya, everyone is being discipled by someone. Whether intentional or not, someone is shaping your thinking. Amen? May mga sa ating pong buhay, may mga pinapadala po ang Diyos upang tayo po ay hugugin. Amen? Dangan nga lang po na tayo pong mga tao ay minsan hindi natin pinapahalagan. Amen? Kasi minsan tayo, yung sinusunod natin, yung sarili natin eh. Amen? Hindi po natin nakikita yung gusto mong nangyari na Diyos sa buhay natin. Amen po? Minsan mayroon na siyang pinadalang tao para sa atin.
pero hindi pa natin yung nakikita. Yun po. Kaya nga po, ang Diyos ay gumagamit po ng pastors, missionaries, evangelists, gumagamit po ng churches para po tayo mapalago. Amen? Para po tayo siyempre mas lalo po matuto. Amen? Yan. Kaya nga po, kagaya nga po sa buhay ko, amen? Pinadala niya po si Pastor Gary para ma-disciple po ako. Ang Panginoong Jesucristo. Amen po? Pinadala siya ng ating Diyos Ama para mag-disciple. Amen po? Yan. Kaya sabi po dyan, sa Luke 6:47, the student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like the teacher. Amen? Hindi man po natin mapantayan o mahigitan yung pong ating mga mentor, yung pong mga nagtuturo sa atin. Ang mahalaga po doon ay yung pong natuto tayo. Amen? Yung pong lumago tayo. Yung pong nakikita mo ng tao na naging kagaya natin sila. Na kung ano yung ginagawa nila, yun yung gagawin natin. Amen? Like us, Christians. Di ba dapat maging Christ-like character tayo? Amen? Di ba mas maganda kung mas mangibabaw sa atin yung pag-ibig, yung pangunawa, humility, compassion. Di po ba? Yun po yung nais ng Diyos. Kaya hindi man po natin magawa po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo nung nandito pa sa lupa. Maski po katitig lang po nung magawa po natin. Amen? You become like, sabi niya, you become like what constantly close and teaches you. Kaya gaya po sa buhay ko, kung ano po yung ginagawa po ni Pastor, madalas po yun din po yung ginagawa ko. Kilala naman po naman natin yung Pastor po natin. Patience, humility, compassion. Hindi ko man pumakuha ang lahat na yun, pero glory to God po dahil araw-araw niya pong binabago yung buhay ko at unti-unti ko pong na-adapt kung ano po yung naipapasa niya sa amin. Amen? So, ganoon din po tayo. Kung ano po yung nais ng Panginoong Jesucristo na gawin po natin, adapt po natin yun sa buhay po natin. Amen? Kaya, may katanungan po dito. Ano ba ang pinakamalakas na boses sa buhay mo? Amen? Social media ba? Pagkagising mo, ano bang gumigising sa'yo? Yung bang Facebook? Amen? O nagising ka ba dahil sa tawag ng barkada mo? O doon sa iniisip mong ina-idol mong celebrity, yung Katniel yan. Amen? O yung mga influencers ba na ina-idol mo sa TikTok, sa YouTube, amen? O lalo-lalo na yung toxic na relationship. O ang Diyos pa ba ang naririnig? Yung siya pa ba? Yung boses pa ba na yung malakas na naririnig mo araw-araw? Amen? Lalo na pag bago ka matulog, lalo na pagkagising mo. Amen? Ang Lord pa ba yung naririnig mo? Dahil tatang po natin, whatever constantly feed us, eventually forms us. Kung ano po lagi yung naririnig natin, ano po yung laging nakikita natin, yun po yung na-adapt natin. Amen? Wala po akong pinaparinggan sa inyo. Hindi po ako nagsasabi nito. Nandito po sa lesson natin ito. kaya kung sino po yung galit sa akin, mamaya yun na lang ipuntun sa akin yung galit nyo. Amen? Di ba? Kaya minsan sa mga, alam naman natin ngayon, di ba, panahon na ng gadget. Amen? Panahon na ng AI. Amen? Pero
Minsan, hindi na natin kabisado yung laman ng Bible, di ba? Anong kabisado natin? Trending sounds. Amen? Yung mga viral issue sa nangyayari sa atin, politics. Di ba? Yung gossip. Amen? Pero, mabasa natin yan. Minsan, 5 hours ka sa phone mo, pero 5 minutes, walang time kay Lord. Bakit? Dahil sa FB. Amen? Dahil sa YouTube. Amen? Hindi naman po sinasabi diyan na masama po yung mga bagay na yan. Actually po, malaking tulong po yan sa buhay natin. Pero maging balance. Amen? Kaya siyempre, minsan magtataga ka, bakit hindi natatrain na ako kayo? Kasi nilalapon ka na ng sistema. Nilalapon ka na ng AI world. Amen? Kaya what fits you, shapes you. Kung ano po yung napipit sa atin araw-araw, yun ang magiging kabuuan natin. Amen? Hanggang sa unti-unti makakalimutan na natin si Lord. Yan. Pero ito pinamaganda sa lahat. Amen? Isan, kabisado mo na yung trending. Pagka sinabi, hawak mo ang beat. Ang magalangan. Diba? Kaya payo lang po doon sa mga kapatiran ko na even myself included po dito, lalo na po sa mga nangyayari po sa ating mga viral issues sa Pilipinas, lalo na po sa politics. Amen? Ilayo po natin yung sarili po natin doon. Ilayo po natin yung kaisipan natin doon. Kasi may stress ka, may inis ka, lalo na kung ang pinapanigan mo ay si Sara Duterte. Amen? Imbis na magilahong ka doon, manalangin na lang tayo. Mag-pray na lang tayo na maayos yung gusto. Maayos na lang tayo na magkaisa sa Pilipinas for the good of the people. Amen? Kaya ako sabi ko, ito po yung pinakamaganda sa lahat. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Bakit po? Kasi ang Diyos po ang pinaka-wise na mentor po natin. Amen? Dahil sa kanya nang gagaling po ang ating pong katalinuhan, ang ating pong karunungan, kalakasan. Kaya, ang lahat-lahat po ng bagay, lalo-lalo na po, yung pong ating kaalaman sa buhay, nagsisimula po yan sa Diyos. Amen? Kaya, maski sabihin mong matalino ka, sabihin mo man na marami kang experience, successful ka man sa buhay, popular ka man, baliwala lahat yan. Dahil ang pinakamahalaga po sa lahat, yung pagiging malapit po natin sa Panginoon. Yung pong closeness natin sa Panginoon. Yung pong intimacy natin sa Kanya. Yung po yung dapat po natin pangalagaan. Amen po ba? Yan. Kaya sabi po dyan, without God, people can still live foolishly. Naniniwala po ba kayo? Minsan po kasi tayo, kala natin kaya na natin ang lahat. Kala natin alam na natin ang lahat. Pero nakakalimutan po natin ang Diyos na nakatingin sa atin, na Siya ang nakakaalam ng lahat, pati yung laman ng puso, yung laman ng isipan mo. Amen? Pero mga kapatid, sabi po dyan, if you lack of wisdom, you should ask God. Lagi-lagi po tayo magpakumbaba. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, hindi ko po ito kakayanin kung wala yung katalinuhan na nagmumula siya. Amen? Hindi ko ito kakayanin kung hindi mo bigagay. Amen? Kaya napakahalaga po nun. Pero siyempre po, ang Diyos po hindi po siya kontento sa ganun lang na lumalapit lang tayo sa Kanya to ask something.
Amen? Ang gusto po ng Diyos yung isurrender natin sa Kanya. Yung lahat-lahat po ng buhay natin. Amen? Lalo-lalo na po yung desisyon po natin araw-araw sa ating buhay. Amen? Kasi po meron po tayong mga desisyon na akala po natin tama. Di ba sabi sa Proverbs 14:20, di ba? There is a way seems for a man seems right, but in the end it's dead. So akala po natin minsan, dahil alam na natin yung bagay, may pinag-aralan tayo, may natutunan tayo, kaya na natin mabuhay. Pinakakalimutan natin na kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Yan. Kaya sabi ko dyan, yung relationship natin, yung career natin, ministry, finances, future, lahat-lahat. Kailangan po i-involve po ang Panginoon dyan. Kailangan, above all else, bago natin tanungin ang iba, tanungin natin ang Panginoon. Panginoon, tama po ba itong desisyon? Panginoon, tama po ba itong gagawin? Siya lang po ba, Lord, ang lalaki para sa buhay ko? Yan, para sa mga dalaga. Siya na ba yung ibibigay mong lalaki na makakasama ko sa habang buhay? Yan, dapat yan sinusurrender natin yan hanggang sa maliliit na bagay. Dapat yan sinusurrender natin sa Panginoon. Dapat involve lagi ang Panginoon sa mga gagawin nating desisyon sa buhay. Amen? Yan. Pero pa tayo. Yan. Kaya, tandaan po natin na kung kailan po tayo napaparapit sa Panginoon, siyempre, mas nagiging maliwanag po yung direksyon ng buhay natin. Amen? Kahit minsan po may mga, yun gaya na sabi ko kanina, may mga desisyon po tayo na sa tingin po ng iba ay okay na, abot na. Pero pag hindi sinabi ni Lord, siyempre hindi po dapat natin gawin. Amen? Dahil magiging disaster po. Magkakatungan po nito. Amen? Pero siyempre po may pagkakataon din na maski hindi po nagigets ng tao. Hindi po nila nasasakyan. Hindi po nila maintindihan yung mga desisyon na ginagawa mo sa buhay mo. Ang mahalaga po, ito po ay lintang Panginoon. Amen? Pag ito po ay lintang Panginoon, siyempre andun po yung peace. Andun yung joy na gagawin po yung desisyon niya. Amen po? Amen. Praise God. Sige po, tayo po ito po yung lahat. Hallelujah. Isipin po natin maigi mga kapatid. Maybe the Holy Spirit is exposing some unhealthy proximities in your life today. Maybe may friendship na nagpapalayo sa iyo sa God. Maybe may mga relasyon na sumisira sa spiritual hunger mo. O maaaring may environment na alam mong toxic spiritually. Siyempre lang po mga kapatid, ang nais po ng Diyos, ang mensahe po ng Diyos sa atin. Lahat, ngayong umaga, ngayong hapon. Bantayan po natin ang ating intimacy sa Panginoon. Amen? Hindi po natin kailangan maging magaling. Hindi po kailangan maging rude po tayo. Amen? Ang kailangan lang po natin gawin, maging wise. Maging wise para maprotektahan po ang ating espiritu, maprotektahan po natin ang ating puso, lalong-lalo na ang ating buhay sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, lagi-lagi po, maging intentional po yung paglapit natin sa Panginoon.
Amen. Lalo na po sa mga godly people, sa godly environments, godly conversation, kailangan imbes na mag-usap tayo ng mga ibang bagay na tungkol sa ibang tao, huwag na po natin gawin yun. Ang i-priority po natin, yung mga godly conversation. Kung ano po yung makakatulong sa atin, makakatulong sa kanila na mas lalo pong lumago sa Panginoon. At siyempre po, pinakamahalaga sa lahat, ang i-priority po natin ang paglapit natin sa Panginoon. Amen? Because who you walk with influence where you went out. Kaya pag tayo po ay lumalakad, kasamang banal na Espiritu, mas lalo po tayo mapapalapit sa Panginoon. Amen? Kaya manalangin po tayo right now. Samahan niyo po akong manalangin. Kung meron kang mga nagawa na sa akala mo ay nakapagpababa ng standards mo. Kung sa akala mo ay unti-unti kang napapalayo sa Panginoon. Put it to God, kapatid. Sabihin mo sa Kanya, Lord, it's time to come back to you. Panahon na, Panginoon, upang lumapit ako sa iyo o surrender ang lahat. Lahat ng mga bagay na akala ko ay tama para sa aking sarili. Taas po natin ang ating mga kamay bilang paghingi po ng tawad sa ating Diyos sa mga nagawa po natin. Mga dahilan kung bakit bumaba ang ating pong espiritual na buhay. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa iyo. Kung kadalasan ay binabaliwala ka namin, mas pinapriority pa namin ng mga bagay dito sa mundo. Na imbes na kami po ay maging gabay ng mundo, ay nagiging nakikiayon pa kami kung ano po nangyayari ngayon. Kaya patuloy ka na pagkalinisin mo po kami, patawarin mo kami, upang sa gano'n, maging karapat-dapat kami sa iyong pagbalik sa iyo. Hilingin po natin sa Panginoon na patuloy na tulungan po tayo, patuloy na bigyan tayo ng wisdom na mas lalong papalapit sa Kanya, mas lalong siyang priority sa ating buhay, na mas lalo po tayo mapalapit dun sa mga tao na pinadala niya para sa atin. Hindi po sa mga tao na magpapabawa po ng ating espiritual na buhay. Hindi po sa mga tao na magdadala po sa atin doon sa kung saan iniwanan na po nating buhay. Kaya surrender po natin sa lahat, surrender po natin sa ating Panginoon, ang lahat-lahat. Yes, God, we surrender everything to you. Kung ano po mga bagay na nagawa namin, patawarin mo kami. At hinihiling po namin, Panginoon, na tulungan mo kami na mas lalong mapalapit sa iyo. Tulungan mo kami na mas lalong ikaw ang may priority namin. At patuloy na lumalim ang aming pong relasyon sa iyo. Magkaroon po kami, Panginoon, ng intimacy sa iyo na hindi po dahilan ang nangyayari po sa mundo upang mawalay kami muli sa iyo. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa salita mo, sa mga mensahe mo sa aming pong buhay, na maging wise. Maging wise po kami sa aming pong mga kasama, maging wise po kami sa aming mga pinupuntahan, at maging wise po kami sa aming pong mga ginagawa.
mo kami, Lord, na magawa namin kung ano ang karapat-dapat namin gawin upang mabigyan ka namin ng kaluhuran sa aming buong buhay. Amen. Can we speak right now? Lord, we speak healing. Healing upon healing. Sa kung sino pa man po, Panginoon, aming karamdaman. Sa lahat po ng mga kapatiran na nandito, sa kanilang mga pamilya, nagsasalita po kami ng kagalingan, Panginoon. Dahil wala pong ibang makakapagpagaling sa amin, kundi ikaw, dahil ikaw ang aming great healer. Kung parang pinagaling, Panginoon, ang mga tao ng unang panahon, ganoon mo din kami pagagalingin, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Emotional man yan, mental man yan, and even spiritual, Panginoon. Nagsasalita din po kami, Lord, we declare favor upon favor sa buhay ng bawat isa, blessing upon blessing sa aming po mga pamilya, mga mahal sa buhay. At din po, Lord, we declare restoration and reconciliation, Panginoon, lalong-lalo na sa mga bansa na nagkakaroon ng pag-aaway-away, even sa aming pong bansang Pilipinas, na nagkakaroon po ng division. We declare restoration, we declare love and peace. At ganoon din po, Panginoon, sa oras na ito, patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa na narito. At ganoon din po sa aming po mga pagwahiwalay. Kaya po, Panginoon, na patuloy namin kasama ang presensya mo upang patuloy, Lord, na magawa po namin ang kalooban mo po sa aming buhay. Kaya, Lord, sa oras na ito, binibigay po namin ang pinakamataas na pasasalamat at pagsamba sa hapon ito. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Sige po, bago po tayo mag-closing songs, kaya tayo po ay manalangin ang ating po closing prayer. Yan, sige po, basahin po natin. At hindi lang po natin mabasahin ito, lagay po natin ito sa ating puso. Amen. Father, Lord, a people who is built up and never tear down, always encouraged and never discouraged. A people in the church who take the message of hope everywhere we go, wherever we need. In Jesus' name, Amen. Sige po, at tayo po ay with the closing song. Yan, habang tumawid po, sila na po